Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dimas. Kalilipat lamang namin noon sa Bungamong, Mindoro. Galing kaming Libakaw, Panay at napiling tumira sa Mindoro buhat nang namatay ang tatay ko. Umuwi ang nanay ko sa lugar kung saan siya dito lumaki. Itong mga kwentong aswang, hindi na ito bago. Buhat ng kabi-kabila ng usapan doon pa sa dating lugar namin. Nakesyo napakaraming aswang sa Panay. At dito nagmula ang kauna-unahang kwentong panakot na mga kabataan noong mga panahon na yon. Taong 1995. Nasa 13 taong gulang ako noon. Unang salta pa lamang sa lugar. Kagad na sumalubong ang mga katagang namutawi sa bibig ng lolo pilong ko na bakit daw kami umuwi noon. Dapat noon doon na lamang sana sa Panay. Buntis pa naman umano ang aking ina. Marami umanong aswang noong mga panahon na yon sa lugar. Kabi-kabila ang reklamo na may nawawalang hayupan. Itong mga aswang daw na ito ay taga Masbate. Bago pa lumaganap ang aswang, nauna na doon sa Masbate ito. Siguro ay dahil sa may nakakaalam na sa kung sino-sino at saan namamalagi. Kaya't nagsilayas ito doon at ngayon ay nasa bukiran na ng Bungabong. Sumabat naman ang nanay. Bakit daw matatakot hayop lang naman ang tinatalasa? Pero nang magpatuloy sa pagsasalaysay ang lolo ng mga panahon na yon, dito ay mabilis na gumapang ang kilabot ko sa katawan. Ang pinaglalamayan daw doon sa nadaanan naming lugar, biktima ng aswang. Buntis ito ng 4 na buwan. Ito nga palang si Nanay Janet. Nagdadalang tao na noong magkaroon ng malubhang sakit si Tatay Simblon. Sakit sa puso ito, na noong sinuri na ay nasa estado na may taning ang buhay. Barado ang ilang ugat at may kung ano pang tumubo o malignant na tumor doon. At 2 buwan lang ang nakalipas. Pagka-atake, namatay kaagad. 7 buwan ng buntis nanay nang napadako kami sa lugar. Natakot talaga ako noon. Bakit hindi? Totoo naman talagang aswang. Hindi ako ignorante dyan buhat nang gaya ng sinabi ko. Galing kaming Panay at tanyag ang aswang sa lugar. Sa kabila ng lahat wala nang magagawa pa. Naroroon na kaya laban na lamang daw at syempre ingat na din. Si Lolo Pilong na lamang ang naiwan doon. Wala na si Lola, namatay na rin ito. At ang mga kapatid naman ng nanay ko, ng ibang isla nang magkaroon ng pamilya. Bukod sa rason na namatay ang tatay ko kaya kami napalipat sa Mindoro, iisa na rin yung puwing kabuhayan. Mas mabubuhay kami dito ng maayos sa Bungabong. May malawak kasing sakahan na ipinabuhaya ng mga kapatid ng nanay sa kanya. Kumbaga wala nang pake ang mga kapatid ng Nanay Janet ko noon gawa ng may magagandang buhay naman ang mga ito. Pero walang alam si Lolo na ganun pala ang desisyon ni nanay kaya gulat na gulat talaga ito sa pagdating namin. Sa unang saltang yon, kinagabihan kaagad. Merong nangyari. Hindi pa naghahapunan. Naluluto pa lamang ang nanay. Habang si Lolo Pilong ay nasa silong ng bahay, pinapailawan ng mga sisiw na alaga. Walang ano-anong biglang nagkahulan ng mga aso at may kumalabog sa beranda. Sabay kaming nagtungo ng nanay doon at dito kami nakakita ng maitim na tao na nakatungtong sa may upuan. Mabilis din yung lumundag pababa at naglaho nun. Nakakapangilabot ang itsura niya. Umaamag ang mga matang kulay dilaw na may pintik na pula. Tapos yung buhok ay mamasa-masa na natatabunan ng mukha nun. Napakabaho din nun. Ubod ng baho na para bang kulob ang lugar at mainit-init din. "Ano ba't ang ingay dyan?"
Ano ba yung kumakalabog? Sangbit ng lolo. Wala ni isa sa amin ang tumugon. Nagkakatitigan lang. Ilang mga sandali ay umakyat ang lolo. Tapos dito na sinabi ni nanay na, "Tay, may aswang. May aswang na nagpakita dyan sa beranda. Tapos nawala po." Nagiba ang mukha ni lolo. Suminghot-singot ito. Saka palang makikita na naging aligaganon. Wika pa niya. Aswang nga daw. Sa amoy pa lamang ay aswang na nun. Dagdag ng lolo ay dumalaw na umano yun dahil napakabango ng sanggol sa sinapupunan ng nanay. Sa pagpapatuloy nito, lagot na umano. Natitiyak niyang unang mga sandaling pagpaparamdam ito. At kung hindi siya nagkakamali, kapareha din ang sinapit noong namatay na may dumaan lang na aswang pero pagkatapos ng 1 linggo, namatay na yon. "Wala po bang albularyo dito, tay?" Hindi kagad nagsalita ang lolo Pilong nun. Bumaba ito ng bahay dalang itak. Mga ilang sandali din naming sinisilay ito ng nanay sa may bintana. Balito kasing bahay na ito ay lumang klaseng tahanan na tipikal na sa probinsya. Yung nakaangat yung sahig sa lupa na may bubungang yero at may kisame na gawa naman sa amakan. Sakto lang sa laki. 2 silid na may sala. Makintabang sahig na mula sa kahoy na lawa ang pula. May beranda na halos ang laki lang din ang sala. Dito sa sala ay naroroon na ang abuhan at hapagkainan. May partisyon ito ng mga malalaking aparador. Nasa baba naman ang banyo at katabi nito ang poso na pinagkukunan ng tubig na maiinom. Maging ang mga kapitbahay, dun din kumukuha. Ayos lang naman kahit pinagmamay-ari ito ng lolo. Wala namang problema yon basta hindi lang magkalat. Pagkabalik ng lolo Pilong doon pa ito nagsalita na yun na nga daw ang problema. May mga albularyo naman pero walang nangahas na tugisin ang aswang na yon. Natatakot ang mga ito buhat ng malalakas daw na uri ng aswang ang mga yon. May isang albularyong nagtangka pero namatay umano ito. Natagpuan ng labi sa gubat. Kaya ito ang nagiging pamantayan ng mga may kaalaman doon na malakas talaga ang mga nilalang na ito. Hinanapan pa ng paraan para sa kung paano patayin kasi nga bukod sa malakas, hindi din naasiwa sa anumang mga pangontra. Ultimong asin at bawang, hindi tumatalab nun. Pero tay, ang sabi mo naman galing yun sa Masbate at malamang lumipat dahil may tumutugis. Sa pagkakaalam ko, di ba albularyo din naman yung nakakapuksa sa mga ganyan? Kahit ako hindi makapaniwala, anak. Baka siguro may pamamaraan na doon sa Masbate na makakapatay sa aswang. Hindi naman siguro iba sa'yo na isa din akong albularyo eh. Di ba nga, alam mo yon? Ultimo ako, hindi ako magtatangka eh. Ikamamatay ko lang. Walang ibang paraan kung hindi ang pag-iingat at bantayan ng isa't isa. Sa pagpapatuloy pa ng pagsasalaysay ng lolo, habang hindi pa nahahanapan ng paraan, maiging wag magpakumpiyansa. Dagdag pa nito, nasubukan niya na umanong lagyan ng pangontra sa labas nun. Maging itong tinatawag na bagong walis tingting na hindi pa nagamit sa pagwawalis sa lupa. Walang silbi. Dahil kung minsan umano, nabubulabog na lamang ang mga alaga niya mga manok at pato sa silong. Indikasyon na may napadaan na aswang. Sa madaling salita, hindi talaga takot sa pangontra mga ito. Matapos makapaghapunan, labis akong nag-alala. Bantay sarado ko si nanay noon. Habang si lolo naman sa beranda matutulog. Kami, nasa 2 silid na pumapabor na sa may abuhan banda. Sa kabutiang palad, yung unang pagtulog na yon, wala namang nangyari. Maliban na lamang sa pagpapakita ng aswang kanina. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin kami. Itong kisame na amakan ay pinuntrahan ng lolo ng kulay itim. May halong lason yon. Kung hindi ako nagkakamali, cyanide ang hinalo ng lolo. Napatanong pa nga ako sa kung para saan yon. Ay naman sa abuelo, ang aswang ay hindi namamalayan na nasa bubungan kahit payero ito.
Napakaingat kumilos. Yung namatay na buntis ay nakita ko naman umano ang bahay nun. Pulido at gawa sa semento pero nakuha pa rin ang gusto ng aswang. Sa bubungan umano dumaan yon. May maliit na siwang. Pinadaan lang ang dila nito na malaahas at gumapang sa kisame hanggang sa lumusot kung saan natutulog itong buntis na ito. Hindi naniniwala ang lolo na sa bintana yan nakasilip gawa ng ang bintana. Bukod sa may grills ay may aroma ding nakalagay. Wala namang ibang lusutan sa bahay kung hindi ang kisame nitong may siwang ng konti nun. Para umanong natunaw ang bata sa tiyan. Nakaumbok pa naman pero wala nang laman na sanggol. Habang yung babae, wala nang buhay. Lubang nakakawindang talaga. Itong mga dinadaanan ng aswang ay nilagyan din yun ng lolo ng lason. Hindi nakukuha sa pangontra pero sa lason, hindi siguro umano makakaligtas ito. Patay nga umano ang aso. Paano pa kaya ang aswang na tao lang yon? Himala at nakaabot yun ng 1 buwan. Bali na sa 8 buwan na ang tiyan ng nanay. 1 buwan na lamang ang kulang manganganak na ito. Medyo naging kumpiyansa na kasi nga ayon sa istorya, ang mga aswang ay mas pinipili yung nasa 4 hanggang 7 buwan. Pero kapag nasa 8 na, medyo hindi na delikado. Pero maling akala pa lang ito. Habang naglalaba noon ang nanay sa silong ng bahay, narinig kong may sumambit dito. Napasilip ako sa bintana. Si Aling Mariang nakita ko. Naroroon ito sa may bakuran banda. Kinakawayan ng nanay ko at lumapit naman ito. Nag-uusap lamang sila noon. Hanggang sa napapansin kong tila ang likot ng kamay nitong matanda. Yung tipong parang aatakihin ng alta presyon. Tumutuwid ang mga daliri. Tumatagilid ang ulo. Ganoon ang nakikita ko noon. Bumaba kasi ako ng bahay. Nakiusisa. Malamang dahil hanggang sa mga sandaling yon, binabantayan ko pa rin ng nanay. May mga bahay naman doon. Magkakalayo nga lang ng konti. Lilinawin ko lang Sir Seth na nasa bukiran nito banda pero parte pa rin yun ng lungsod ng Bungabong. Katunayan kapag piyesta ay nagdidiwang din doon sa lugar na yon. Matapos nila makapag-usap, umalis din itong matanda. Pero sinundan ko ng tingin yon. Naninibago ako kasi nga hindi naman ganoon si Aling Maria. Pero parang robot ito kung maglakad ng mga panahon na ito. Nay, wala ka bang napapansin kay Aling Maria? Parang may sakit, no? Oo nga anak, nabanggit ko nga sa kanya yon. Ang sabi naman nito sa akin ganun daw siya kapag sinusumpong ng rayuma. Ano po yung sadya nyo, Nay? Ayon sa aking ina, nakiusap daw ito ng pera. Bali, hihiram daw ito para sa pangbili ng gamot niya. Ang sabi naman ng nanay ay mamaya na lamang daw pagkatapos makapanglaba. Tsaka inaantay niya rin noon si Lolo. Gawa ng bumaba ito ng bayan para kobray ng benepisyo na matatanggap mula sa pagkamatay ni tatay. Sundalo nga pala si tatay, kaya may pensyon si nanay at may makukuha talaga. Pero masakit isipin na makakatanggap ng pera mula lang sa pagkamatay ng tatay noon. Parang pinapaalala lamang nito ang mga nangyari sa kanya. Babalik daw si Aling Maria mamayang hapon. Yun kasi ang isinaad ni nanay na bibigyan ito ng pera. Wala lang naman sa akin yun. Ayos lang. Basta para sa tulong ito at kahit pa sa anong dahilan, walang big deal. Kumbaga, walang anik-anik. Basta magbabayad lang. Basta tao kausap. Subali ay na nga. Dumating ang lolo. Pero hindi naman nagpakita itong si Aling Maria kinahapunan. Kaya naman sinabi ng nanay na pupuntahan niya umano. Saglit lang naman at babalik ka agad. Pero pinigilan siya ng lolo nun. Dahil nga delikado. Tumawa lamang ang nanay. At ang sabi nito ay nakakita na siya ng aswang at sapat na yon. Pero wala naman sigurong sadya ito dahil kung meron pa,
Gaya ng sinabi ng lolo, dapat ay bibisita ito gabi-gabi. Wala naman daw. Pumayag ang lolo pero sumama ako noon. Malapit lang naman ang bahay. Pero nang makarating kami doon, wala si Aling Maria. Walang katao-tao ang bahay nito. Napatanong kami sa karatig bahay. Ayon sa nalaman namin ay nasa ospital umano. Siyempre natural na ang mag-alala. Wala namang sinabi yung taong natanungan sa kung kailan na ospital pero sa isip-isip namin ni nanay, baka kaninang umaga lang inatake ito. Umuwi kami noon. Nagbabaka sakaling may bumibisitang anak noon at ito na lang ang kukuha sa pera. Pero wala. Sumapit na lamang ang dilim. Wala pa rin. Kinabukasan ay nagulat ako. Nakita ko si Aling Maria na napadaan doon sa may harap ng bakuran namin. Ang ibig kong sabihin, sa may maliit na daan nito at wari ko pa'y papauwi na yon. Mag-isa lang ito. Mabilis ang lakad at parang walang sakit. Kaagad kong tinawag ang nanay na kasalukuyang nagluluto ng agahan. Sabi ko, napadaan si Aling Maria. Napabusangot pa nga ang nanay Janet. Tinuro ko sa kanya yon. Nasa may malayo na ang matanda. Ang sabi ng nanay, baka gumaling na kaya umuwi nun. Pupuntahan niya umano kinahaponan. Sakaling kailangan pa nito ng pera, pahihiramin niya pa rin yon. Hindi naman ako nagsalita. Tumango lamang ako bilang pagtugon. May mga naging kaibigan na ako roon na kaidaran ko lang. Bakasyon at marami talagang gumagala. Lalo na sa may likuran ng bahay na malilim at may malawak na espasyo sa unahan, na kung saan naman may ilog dito at doon ko nakikita ang mga kabataan nun. Nagpaalam ako kay nanay na pupuslit lamang ako sa ilog. Saglit lang naman tsaka maliligo din ako. Wika naman ito, bakit hindi na lamang dyan sa poso? Malay niya daw may ulan sa bukid tapos bigla na lang bumaha, diba? Madalas pa namang nangyayari ito sa lugar na yon. Kako naman ay mag-iingat ako, kung kaya't napapayag din si nanay. Pero pagkatapos na ng agahan umano, tsaka magpaalam din ako sa lolo ko daw kasi nga baka magtaka yun na wala ako noon. Naroroon naman sa gilid ng bahay ang lolo. Nagkakagis ng kawayan para gawing kamalig sa gilid ng bahay. Kumbaga tambayan yun kung sakaling manganak na ang nanay noon. Lalagyan ng duyan. Matapos makaagahan ay umalis na ako. Sa mga puntong ito ay nagkukumahog ako sa pagbaba at takbo patungo doon sa mga naglalarong kaidaran ko lang. Pero saglit akong napahinto nang masilayan ko si Aling Maria. Nasa may gilid siya ng isang puno ng bulave. Nakatayo habang nakatitig sa bahay namin. Lalapitan ko sana, kaso hindi ko inaasahan na sa mga sandaling yon makakasabayan ko ang kaibigan ko. Kakalabas lang din niya sa bahay nila at magbabagat pa ata kami sa may espasyo. Tinawag ako nito at sinabing magmadali na daw nun. Walang ano-anong hinayaan ko na lamang si Aling Maria. Nakapagtataka man pero hindi ko na isinasa isip yon. Nung nasa ilog na ako ay marami ang mga kaidaran ko na may mga kasamang magulang at nakakatandang kapatid. Hindi na may pagkakailan na binabantayan nito ang mga kaanak, bunsod ng banta sa aswang. Magtatanghali na nang umuwi ako. Sinipat ko pa yung lugar kung saan ko nakita ang matanda nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi, naroroon pa rin ito. Pero hindi na sa tabi ng puno. Nasa may damuhan na nakatikubo nun. Yung nakatikubo po, ito yung nakayuko kasama ng katawan. Tinitigan kong maigi. Ano kayang nangyayari dito? Lalapitan ko sana kaso bigla naman itong tumingin sa akin. Tumalikod at naglakad palayo. Sabi ko pa, baliw na ata si Aling Maria. Nga pala, kaya kilalang kilala itong matandang ito sa lugar kasi nga ito ang laging pinapatawag sa tuwing may nagpapanovina. Halimbawa, may namatayan, may babasbasan, may ritual at iba pa. Siyang tagadasal. Katunayan ay guro nga daw ito sa kumbento
lalo na kapag Flores de Mayo. Umuwi na lamang ako noon. Dito ay nakasalubong ko si Lolo. Kako nakita ko si Aling Maria doon sa kakahuyan. Parang nagmamasid sa bahay. Malamang may ginagawa yan. Teka, nakauwi na yon. Bakit parang natatakot ka? Natural lang yan kay Maria. Noon pa gumagala na talaga yan. Alam mo kasi manggagamot din yan eh. Umuwi ka na kaya. Nangunguyos na yung binti mo sa kaliligo doon sa ilog eh. May mantaga doon, Dimas. Naku ka. Kasi Lolo, nasa ospital naman yung kahapon. Parang inatake tapos huwag mong sabihin na gumaling na. Parang may kakaiba eh. Tapos yung titig niya po nang lilisik oh. Alam niya naman siguro na ospital yun, di ba? Alam ko naman yun. Malay natin kung umuwi na. Baka siguro dulot lang ng kakaisip mo sa aswang. Maging ako kung ano-ano na lang nakikita ko eh. Pero sa uli, nagmumukha lang pala akong anga-anga. Siya, umuwi na, dali-dali. Hindi na nga ako nagbigay ng komento pa. Bagamat yun ang pananaw ni Lolo. Pero pakiramdam ko talaga ng mga panahon na yon. Parang may mali. Nang makarating naman ako sa bahay, itong sinanay ay nagsabi na mamaya lang ay aalis na siya. Kung gusto ko daw sumama ay sumama lang daw ako. Kako naman doon ba siya pupunta sa bahay nila Aling Maria. Pero ayon sa nanay, mamayang gabi pa naman daw yon. Magpapa-check up lang sa sentro si nanay. Tumango ako at matapos noong makapananghilian ay umalis na kami. Malayo ang sentro. Sasakay ng tricycle ng 2 beses. Magiging madali naman sana kung hindi lang buntis si nanay noon. Gawa ng may mga habal naman doon. Kaso ayaw namang sumakay ng nanay kasi nga baka makunan siya. Kaya't kinakailangan naming maglakad patungo pa sa paradahan ng tricycle bago pa sumakay patungo sa bayan. Tapos sakay ulit at baba na sa may sentro. Health center po yung ibig sabihin ng sentro sa amin noon. Nung makarating kami doon, si nanay lang ang pumasok sa may pasilidad. Nababahuan kasi ako sa amoy doon. Hindi ako sanay sa amoy ng medisina. Nasusuka ako. Iba na kaagad ang naiisip ko kasi yung tipong parang may ginagamot na may malalang sakit o hindi naman kaya namatay. Disclaimer lang pero yun po talaga ako noon. Sa may pasilyo ako nag-aantay. Hanggang sa may tumabi sa akin na kanayin lang namin. Lalaki yon. Kinindatan ko lang ito. Hanggang sa nagtanong yon sa kung ano daw ang sadya ko doon. Sabi ko nagpapacheck up kasi ang nanay ko. Siya naman daw noon ay manghihingi ng tulong. Nang tanungin ko kung anong tulong, dito ay natigil ng panandalian ng paghinga ko sa mga narinig ko sa kanya. Ayon dito, ipapadala daw sa Manila si Aling Maria dahil kinakailangang opera ng ulo buhat ng may dugong namuo nun. Apo pala itong lalaking ito noong matandang si Aling Maria. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Para bang nanglamig na lamang ako noon. Hanggang sa nagtanong ako sa kung kailan ba inatake si Aling Maria. Ay naman sa apo nito, noong 1 linggo pa umano. Biro nyo, paanong nangyari ang pagpapakita ng matanda doon sa bahay namin? Anong klaseng kababalagan yon? Ano to? Kaluluwa. Litong-lito ako noon at hindi na talaga ako tumugon pa. Pinagpapawisan ako sa kakaisip sa kung paano pagtantuhin ng lahat ng yon. Yung lalaki pangalanan nating Kuya Ranran. Marami siyang sinabi pero wala na ako sa wisyo para pakinggan yon. Hindi naman siguro ako manhid para hindi makaramdam na hindi na pangkaraniwan ng bagay na ito. Isipin nyo, nasa ospital, pero nakita namin sa bahay nila. Hanggang sa maya-maya pa ay umalis na si Kuya Ranran. Habang ako naman ay nanatili ako doon na animoy lusaw na kandila. Pawis na pawis at balisa. Napakalakas ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ako napapanatag na para bang gusto ko nang pasukin doon sa klinika si Nanay Janet. Nung lumabas ng nanay, dito ko sinabi sa kanya mga nalaman ko.
na si Aling Maria dadalhin sa Manila. Noong 1 linggo pa daw ito inatake. At ang tanong ngayon, sino yung Aling Maria na nagpapakita sa bahay? Sino yung nakita ko sa likod at yung nakiusap kay nanay na uutang ng pera? Sino yun kung sakaling nasa ospital nga ito? Napatulala si nanay. Maya-maya ay nagtanong yon sa kung sino ang nakausap ko. Sinabi ko namang si Kuya Ranran, apo ni Aling Maria. Sigurado ka ba? Hindi ka ba nagbibiro, anak? Nay, totoo yung mga sinasabi ko. Sa itsura ko bang to nagsisinungaling ako? Kahapon pa ako nagdududa eh. Tsaka kanina nakita ko ulit si Manang Maria. Doon po sa kakahuyan kung saan ito yung daanan patungong ilog eh. Nakatanaw sa bahay na eh. Hinawakan ni nanay ang kamay ko at dali-dali kaming umuwi nun. Sasaglit pa sana sa palengke pero pinili ng nanay na umuwi na lamang. Ang sabi nito sa akin, parang aswang ata yun at nagpapanggap lang. Mabuti ka mo at mapagmatyag ako nun. Hindi naman ako nagbigay komento. Basta hanggang sa mga puntong yun ay lumulutang ang diwa ko. Noong makarating kami sa bahay, walang ano-anong sinabihan kaagad ang lolo sa mga nalaman namin. Napapailing ang lolo. Malamang, aswang daw yon. Nagtataka din siya kung bakit nagpapakita si Aling Maria. Samantalang alam niya namang isinugod ito sa may ospital. At tingin niya ay malala ang sakit nun. Ngayon, dahil parang kakaiba na, walang duda na aswang ang nagpapakita. Inaakala niya na talaga na nakauwi na pero aswang yon at hindi daw siya nagkakamali dito. Kako naman, albularyo si lolo pero hindi man lang nalaman kaagad. Pero ayon kay lolo, maski daw bihasa pang albularyo ay nahirapan. Paano pa kaya siya napapyaw lang ang nalalaman niya sa karunungan nun? Hindi naman daw dapat ipagtaka ito dahil naipaliwanag niya na daw sa akin yon. Kung makikilatis lamang sana, dapat ay matagal na itong tinugis at pinatay. Pero gaya ng nabanggit niya, hinahanapan pa ng paraan ng kapwa may kaalaman sa kung paano talaga patumbahin ng mga ito. Kagaya na lang ng ginawa noong mga albularyong taga Masbate. Kaya nagsilayas ang iba at napadpad pa talaga sa lugar ng bungabong noon. Sinabihan si nanay na huwag maglalabas ng bahay. Nakukumpiyansa pa naman umano ito. Hinigpitan ni lolo ang pagbabantay. Naglagay siya ng aroma sa bakod. Tapos ang mga tinik ay nilagyan ng lason. Sinabi ko pa nga na baka makasugat yun ng ibang tao pero hindi na daw niya kasalanan ito dahil nasa loob naman daw yun ang lupain niya. Kesa naman si nanay umano ang madali ng aswang nun. Pagsapit ng gabi, pumalik ang kaba ko. Ito yung kaparehas ng naramdaman ko noong nagpakita ang nilalang sa beranda. Pero sa likod noon ay hindi ako nagpadala sa takot. Nasa ilalim ng kulambo ang nanay na tinabunan ko naman ng maitim na kumot. Habang ang sahig noon na lawaan, may hanig o nakalatag doon na plywood. May mga siwang. Maya't maya ang labas ko sa bahay. Tumambay din ako sa silong noon. Si lolo ay nakahiga na sa may beranda. Pakiramdam ko talaga ay umaaligid lamang ang aswang na para bang natroma ako ng gusto. Tinungo ko yung mga aroma. Ihaharang ko sana sa daanan ng likuran. Kako, baka naman may matinik. May lason pa naman. Nakasabit lamang yun sa bakod na kawayan. Hanggang sa may nakita akong imahe sa may labas ng bakuran nun. Sa harapan ng beranda. Anino lang pero halatang tao. Nakatayo pero alam kong nakaharap yun sa bahay. Kumabig ako nun sa may ilalim ng hagdan, sa may haligi. Tinitigan kong maigi ito at tao talaga yon. Tatawagin ko sana ang lolo pero nawala na lamang ito bigla. Kinakabahan ako pero pinili kong suriin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa may kahoy ng gate. Hindi pa naman ako sigurado kung aswang ba ito o hindi kaya malakas pang loob ko noon. Sinisipat ko ang labas
Pero habang nangyayari ito, nakahanda na rin ako noon sa pagtakbo. Basta, marathon talaga ang kakalabasan nito kapag may napansin akong hindi kaaya-aya. Pero wala naman. Hanggang sa lumabas na talaga ako noon ng gate namin. Kaliwat kanan kong tiningnan ng daan. Diretso lamang ito at may mga ilaw naman doon pero wala akong nakita noon. Tumingala pa ako sa isip ko na baka nasa itaas ng puno ang aswang na ito. Maya-maya ay umambon, kung kaya't pinili ko na lamang na umakyat sa bahay. Pero nang makarating ako sa may beranda, nakita kong muli ang anino. Binabantayan ko kung saan tutungo. Hanggang sa nabubura ito ng dahan-dahan na animoy alikabok na sumabog sa hangin. Hindi ko na ito nakita pa. Pero hindi ito naging dahilan para tumigil ako sa kakahanap sa kanya. Nanatili muna ako ng mga ilang sandali sa beranda. Hanggang sa inisip ko na lamang na baka guni-guni ko lang yon para mapanatag ako. Kasi nga nagmumukha na akong engot nun. Natulog ako. Tumabi ako sa nanay. Nakaraos ang gabing yon nang walang nangyari. Pero makalipas ang ilang araw, dito naganap ang tagpong higit pa sa nakakawindang. Takot ako noon na halos hindi ko na alam ang gagawin. Mabuti na lang at mamaya na nga lang, Sir Seth. Balikan ito ang nangyari. Gabi yon, habang nasa kalagitnaan ng pagkatulog, nagising ako nang mapansing bumangon si nanay. Tinali ko kasi ang daliri ko sa padon sa dulo ng kulambo. Kaya't kapag gagalaw ang nanay, magigising talaga ako noon. Akala ko ay iinom lamang ng tubig pero patungo ito sa may beranda. Sinundan ko ito ng tingin at pababa na yun ang bahay. Kaagad kong tinawag ito sa kung saan ba pupunta. Pero hindi ito nagsalita. Parang nagsisleepwalk yun. Ginising ko si Lolo pero sa maniwala man kayo at sa hindi. Hindi ito nagigising. Niyuyugyug ko ng todo ang katawan. Pero humihilik ito na animoy sobrang himbing ng pagkakatulog niya. Nasigawan ko pa pero wala talaga. Walang ano-ano ay nakarinig ako noon ng tinig na parang napakaraming butike. Hindi ko alam pero nakakapangilabot pakinggan. Bigla na lang bumaho ang amoy ng hangin. Kasabay nito ay ang pag-alinsangan noon. Walang ano-anong bumaba ako ng bahay. Sinundan ko si nanay. Pamilyar sa akin ang pagpaparamdam na ito. Yun yung mga sandaling may aswang na nagpakita pero wala na si nanay noon. Nagsisisigaw ako noon. Pero parang wala man lamang nakakarinig. Yung pinakamalapit na kapitbahay, nasa magkabilang parte lang ng daan pero hindi man lamang nabukas ng ilaw. Hinanap ko ito sa likod ng bahay. Hanggang sa nakita ko ito sa kung saan ko nakita itong si Aling Maria. Nakatayo lang. May kaharap siyang dalawang lalaki. Ang isa ay nakahubot-hubad, habang ang isa naman nakadapa sa lupa. Malinaw sa akin ito gawa ng nilagyan ng ilaw ng lolo ang likuran ng bahay noon. Tinatawag ko ang nanay, pero hindi ito tumutugon. Itong nakatayong lalaki ay biglang nag-anyong si Aling Maria. Yun ang nakita ko, Sir Seth. Umiiyak na ako noon. Gusto kong lumapit pero natatakot naman ako. Kasi yung nakadapa sa lupa, nakatitig sa akin at nanlilisik ang mga mata. Hanggang sa nagsalita itong nagpapanggap na si Aling Maria noon. Boses matandang babae talaga. Nakangiti at para bang nagkakaintindihan sila ni Nanay Janet. Nag-uusap sila noon. Nangamusta pa itong si Nanay. Hindi ko alam kung panaginip lang yon pero kahit anong kipat sa mata ko at sampal sa pisngi ko, totoo talaga. Hanggang sa inangat nitong aswang ang kanyang kamay.
Ipinasok yun sa bibig ng nanay ko. Kitang-kita ko kung paanong dahan-dahang isiniksik ng aswang ang kamay at palalim ng palalim yon. Wala na akong nagawa noon kung di ang lumapit. Pero hindi ako makagalaw. Nanigas ang katawan ko nang hindi ko alam ang dahilan kung bakit. Hindi na rin ako makasigaw. Ni pagbuka ng bibig ko ay hindi ko kayang gawin noon. Dinig na dinig ko ang paglagotok ng kung ano sa bibig ng nanay habang binabaon ng aswang ang kamay niya. Siko na ang lalim. At habang nangyayari yun ay dahan-dahang lumuluhod si nanay. Itong nakadapang aswang ay biglang lumapit. Dumungaw sa mukha ko at kitang-kita ko ang mga mata nitong nanlilisik at manilaw-nilaw na may pintik na pula. Ang sabi nito, malakas umano ang kuryosidad ko. At dahil dito ay sumasabay ang lakas ng espiritual kong katauhan kung kaya't hindi ako natatablan ng linglang. Pero hanggang dun lang. Dahil sa mga sandaling yon kahit anong gawin ko ay hindi ako makagalaw. Panonoorin ko lang umano ang mangyayari sa kapatid ko habang dinudukot ito mula sa bibig hanggang sa tiyan nun. Nakarinig na ako ng kwentong ganito na kesyo dinaan sa bibig ang pagkuha sa bata. Yun na nga't nasilayan ko ng hubad ng mga mata ang nangyayari sa nanay ko noon. Napapaiyak na talaga ako. Hindi pala ganoon kadali ang isang aswang. Akala ko hanggang sa bubungan lamang ito na may dilang mataas. Akala ko din ay hanggang sa pangbabagat lang. Pero may kakaibang abilidad pala ang mga animal na yon. Pero walang ano-ano. Bigla na lang akong nakarinig ng putok ng baril. Dito ay natumba ako. Tapos yung aswang na nasa harapan ko noon, mabilis na lumundag palayo at naglaho. Si nanay naman ay nakatumba na rin dito sa lupa at wala na doon yung dumudukot sa bibig niya. Naigagalaw ko ng katawan ko kung kaya't dali-dali kong nilapitan si nanay. Akala ko'y patay na ito gawa ng may dugo ang bibig niya pero humihinga ito na para bang natutulog lang. Nakarinig ako ng boses ng lalaki. Kasunod nito ay ang pagsigaw ni Lolo Pilong. Paglingon ko sa may kinaroroonan ng bahay ay naroroon ang lolo habang may isang lalaki naman na papalapit at may bitbit na baril. Ang sabi nito, mabuti na lamang umano at napadaan siya. Hindi niya mawari kung bakit kahul ng kahul ang aso. Hanggang sa nakita niya daw ako na nasa likod ng bahay nun at kaharap ang mga nilalang na ito. Hindi ako nakapagsalita. Naguguluhan na nag-aalala ko nun. Kinapa ko ang tiyan ng nanay ko. Nakaumpok pa naman ito at matigas. Binuhat ng lalaki ang nanay at dinala sa bahay namin. Habang si Lolo, kaya pala umano hindi nakalapit gawa ng nahihilo daw siya nun. Nagising siya noon nang may pumutok na baril. Pulis ang nakasaklolo sa amin na pangalanan na lamang nating P.O. Valdez. Binata pero may sapat na edad na. Isa daw siya sa rumuronda sa lugar gawa ng may gumagalang aswang. Hindi naman siya naniniwala pero noong makita niyang nangyari sa likod ng bahay, doon niya napagtanto na totoo palang talaga. Kako ay pakisuri si nanay noon gawa ng dinutukot nung kamukha ni Aling Maria ang bata sa bibig niya. Pero ayon kay P.O. Valdez, wala naman daw siyang nakikitang dumudukot noon. Yun lang daw nasa harapan ko. Yung nanay ko ay nakahiga lamang naman umano yun sa lupa. Takang-taka ko kung paan nangyari ito eh. Kitang-kita ko pa si nanay noon na may kaharap na aswang. Dalawa yon, pero hindi nakita ng pulis. Samantalang kasabayan pa naman noon ang pagputok ng baril. Pero sa kabila ng nakakabaliw na tagpong yon ay hindi na ako nagbigay ng komento pa. Sinusuri naman ng pulis ang nanay. Ligtas naman daw. May dugo nga lang sa bibig na para bang nasugatan ng ngalangala. Hindi na mapakali si Lolo. Lalo na lang sabihin ko sa kanya na ginigising ko siya kanina pero ayaw niya magising.
Naniyuyugyug ko pa na halos malaglag na siya sa may upuan na hinihigaan niya noon. Pero hindi talaga bumubuka ang mga mata nito. Dinala sa ospital si nanay. Yung pulis lang din ang nagdala dito. May jeep yun pero nakaparada doon sa may kalsada banda. Yung daanan kasi sa amin maliit na daanan lang ito na bawat gilid. Mga tanim na halamang pang outdoor. Yellow tops at santan. May San Francisco din doon. Mga mahigit 100 metro ata bago pang main road. Sasama sana ako sa ospital pero ayon sa pulis ay wag ko daw iwan ng lolo ko gawa ng mukhang masama ang pakiramdam. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi nabubulabog ang lugar. Parang kami lang ang nakatira samantalang may ibang residente naman doon. Parang tulog na tulog ang mga ito sa kani-kanilang bahay. Isa din sa pinagtataka ko, wala naman akong narinig na pagkahol ng mga aso. Pero ito ang naging dahilan kung bakit natawag ang pansin ng pulis na yon. Napakahirap ipaliwanag, Sir Seth. Idagdag pa dyan na hindi ko magising-gising si Lolo. Ang paliwanag naman ng Lolo dito, iisa lang ang aswang. Yung nakita namin doon sa beranda. Yun ang lumapit sa akin. Iniisip ng karamihan na marami ito pero ang totoo ay malaki ang posibilidad na iisa lang talaga yon. Sadyang magaling lang sa linlang at pinagmumuka ang sariling marami para sa katakutan ng gusto. Kaya din daw noon na gumaya ng kahit anong figura ng tao. Isa pa, may kung anong abilidad din itong patulugin ng mga tao nang hindi namamalayan na umaatake na pala nun. Kaya yung pinaniniwalaan niya umanong partikular sa namatay na buntis na kapitbahay, posibleng hindi sa bubungan dinaan ito. Bagkus ay maaring pumasok talaga yun sa loob ng bahay noon. Napakalinis kasi ng mga bakas. Yung buntis pa ngayon na pagkamalan lang tulog ito pero nang gisingin ay hindi na humihinga. Pagdala sa ospital kahit nakaumbok pang tiyan, wala nang lamang bata yon. Medyo maayos ng pakiramdam ng lolo. Hindi na daw siya nahihilo. Katunayan ay bumaba ito noon at tinungo ang lugar kung saan natagpuan ang nanay na nakahiga. Ako noon ay nasa beranda lang. Hindi nawawala sa isip ko yung nangyari. Ang ipinagdadasal ko na lang na sana ay may laman pang bata ang tiyan ng nanay Janet. Umaga na nang bumalik ang pulis. Nagmungkahi ito na bantayan daw si nanay sa ospital. Naayos lamang ang kalagayan at ayos lang din ang bata sa sinapupunan niya. Tuwang-tuwa ko na wala ang labis naming pag-aalala ni Lolo. Walang ano-anong tinungo nga namin sa ospital si nanay. Akala ko pa nga'y nagtatangan ito ng dextrose. Nakaupo lang ito sa higaan nito tapos kumakain. Na makita pa kami, nagtanong si nanay sa kung bakit daw siya dinala sa ospital. Nakagisnan niyang sarili na sa ospital na daw nun. Pulis ang nagdala sa kanya at umalis na din naman kaagad. Sa makatuwid ay walang alam si nanay sa nangyari. Ako na yung nagpaliwanag. Sinabi kong inaswang siya. Marami akong sinabi kung ano ang kabuuan ng mga naganap. Hindi pa naniwala si nanay kaagad pero nang magsalita na si Lolo, nakumbinsi na ito. Nakamuntikan ng makuha ang bata sa tiyan niya. Maging si Lolo ay walang nagawa dahil natutulog lamang ito at hindi nagising kahit anong gising ko noon. Kung hindi lang daw dahil sa akin malamang magtatagumpay ang nilalang. Pasalamat na rin sa pulis na rumesponde noon. Bumalik ang pulis tanghali at sinabi nito na manghihingi siya ng tulong. Masyado nang mapanala sa umano kung kaya kailangan niya ng mga makakasama para sa pagtugis dito. Sa wakas, may naglakas loob na rin. Pero mantakin niyo na tao lang yan na walang kakayanan sa kakaibang mga bagay. Hindi katulad ng mga albularyo sa lugar na may kaalaman patungkol dito. Pero ito pa ang may tapang na tugisin talaga ang aswang. Walang ano-anong sinabi ng lolo na sasama siya. Bukod pa dyan ay hihimukin niya rin ang mga kakilalang albularyo para na rin dagdag bilang sa pagtugis nun. Ay na nga, at hindi ko na nasabaybayan ang mga naganap pagkatapos nito. Pero araw-araw akong binabalitaan ng lolo, maging si nanay. Lalo na nang ma-discharge ang nanay Janet sa ospital. Pagkatapos ng 3 araw.
Napuksa ang aswang. Ayon sa kwento, nasa tawid daw ng ilog ito nakatira. Nakikisilong sa isang tahanan na walang alam ang nakatira na aswang pala. Walang idea ito na may nananalasa sa lugar. Nakagagawan ng taong kinikilala nilang isang mabait na tayo. Nasundan kasi ang mga bakas. Yun din ay batay kay Lolo. May araw yon at noong matunto na ang bahay, ay naaktuhan pa talagang nakikipag-inuman. Tapos nang makita ang sandamakmak na albularyo na may kasama pang pulis, biglang tumakbo na para bang hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Hinabol ito. Mabuti at lasing gumano at naabutan. Doon na pinaulanan ng bala hanggang sa pinagtatagapan ng itak yon. Itong sinisilungang bahay, ang may-ari noon ay pangalanan nating Jerome. Inimbestigahan yon kung alam ba umano nito na aswang ang kasama. Ay na nga, gaya ng nabanggit ay walang alam ito. Mariing itinanggi na wala talaga siyang muwang. Nakilala lamang niya ito sa bayan, sa isang pasilidad na may aliwan, na meron namang mapapanood na babae na sumasayaw sa entablado. Tapos nagkainuman sila hanggang sa naging magkaibigan noon. Pagka-uwi ay naisama ito dahil nga lasing na lasing hanggang sa doon na lang talaga pinasilong. Dahil mabait naman daw. Tinutulungan pa nga umano siya nito sa pag-uuma. Maraming naging paliwanag si Jerome na para sa kanila ay kapanipaniwala dahil malakas talaga sa linlang itong aswang na bigyan natin ng pangalang Serenito. Taga-Romblon umano yon. Napadako lamang sa lugar gawa ng hinahanap daw ang naglayas na asawa. Tinulungan ni Jerome. Naawa siya dito dahil ang sabi pa, may mga kaanak daw. Sinabi naman ni Lolo na hindi ito taga-Romblon kung hindi taga-Masbate. Yun naman ang umuugong na balita nun, na ang aswang na gumagala, taga-Masbate. Medyo naging kampante ako. Pakiramdam ko ay ligtas na talaga kami. Yung nanay ko, siya lang naman ang puntirya at ang kapatid ko sa sinapupunan niya. Sa kabila ng lahat, naisilang ng nanay ang kapatid ko. Naisilang ang bata na naging parte ng subok sa buhay namin. Hanggang sa ngayon, hindi ko malimot-limutan ang mga naganap na nakakatakot noon. Lahat ng ito, dahil lang sa paglipat namin sa Mindoro.